Naging mainit nga na kontrobersyal ang isyong ito sa mundo ng social media. Naging usap-usapan ng kontrobersyal na pahayag ni Cathy Binag matapos niyang hamunin si unang ginang Liza Tanas na magpakita sa publiko habang sumasailalim sa tinatawag nating drug test. Ayon kay Binag, layunin ng hamon na patunayan ng unang ginang na wala itong kaugnayan sa anumang isyu sa paggamit ng pulburon. Ang panawagang ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Ang ilang sektor na sumusuporta sa hamon sinasabing mahalaga ang pagpapakita ng transparency mula sa pamilya ng Pangulo bilang halimbawa sa mamamayan. Mailan naman na tinawag itong isang mapanirang hakbang na naglalayong ilihis ang atensyon mula sa mas mahalagang isyu ng bansa. Samantala, nananatiling tahimik ang kampo ni Liza Tanas tungkol sa hamon. Wala pang opisyal na pahayag mula sa palasyo ukol sa usaping ito. Ngunit may mga nagsasabing hindi kinakailangan patulan ang ganitong mga akusasyon. Sa kabila nito, patuloy na umiikot ang issue sa social media kung saan hinati nito ang opinyon ng mga netizen habang ang ilan ay sumusuporta kay Binag. Marami rin ang naniniwalang ang hamon na isa lamang taktika upang makakuha ng atensyon at magdulot ng kontrobersya. Patuloy na umaantabay ang publiko kung ano ang magiging susunod na hakbang ng magkabilang panig sa mainit na isyong ito. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin nyo na lamang ang buong video. At syempre, kapag bago pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang pindutin ang subscribe button at syempre pindutin na rin ang notification bell at piliin na rin ang all upang ikaw ay laging maging updated sa ating mga bago at nagbabagang mga video at maging aware ka na rin sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Heto na nga mga kaibigan, panoorin natin. Maraming salamat po and God bless. Naman dahil malapit na ang 2025 midterm election, tigilan nyo kami. Huwag tayong mag-ugagan dito, huwag tayong maglokohan dito. Dahil alam na namin ang plano nyo dahil mainit yung flood control issue. Ngayon magpapatawag kayo ng aid of legislation. Tapos puro tai-tai naman, puro sabaw-sabaw yung pag-uusapan nyo. Pagka sinabi ng DPWH na, kesyo ganito madam, kesyo ganun ho madam ang nangyari. Okay, so anong gagawin natin? Wala ho bang mananagot? Wala ho ba kayong kakastiguhin? Wala ho ba kayong re-recommenda na kasuhan sa mga kapalpakan? Ngayon pa lang hindi pa ho nag-uumpisa yung in aid of legislation na yan. Dapat ho ngayon pa lang sinasabi na natin, merong kailangang masibak, merong kailangang makasuhan. Diyan sa nangyaring kapalpakan na yan, diyan sa mga 5,500 flood control zone pinag-uusapan natin dito. Kasi siniset ko na ho yung expectation ng ating mga kababayan kung sakaling umpisahan yung investigasyon na yan. No? Kasi baka napakataas ng expectation natin, no? Tapos ihaharap sa atin puro sabaw naman, wala naman ho palang kwenta, magpapabida lang yung kakandidato sa 2025 midterm election. Huwag na ho kayong magpabudol, kaya ngayon pa lang linilinaw na ho natin. Kung puro kalokohan lang pag-uusapan nyo dyan, patawag nyo si Bunoan, yung DPWH Secretary, magmerienda na lang kayo. Tigilan nyo mga kabalintunahan nyo na yun. Walang mangyayari dyan kung puro pagkat sinabi nitong si Bunoan, okay na, ganun na lang. Yung mga congressman na tumanggap yung kanilang mga distrito ng daang milyon dyan sa mga flood control projects na yan, di nyo papatawag. Hindi natin tatanungin kung nasaan ipapaturo sa kanila kung saan nila itinayo yung mga flood control projects. Anak ng toko, wag na lang. Sa inyo na lang yan. No? Sa inyo na lang yan. Ayun na nga mga kababayan. Ayun na nga ba sinasabi natin? Alangan naman, di ba? Mainit ang issue. Kaibigan ng mga Duterte. Pupunta yan. Naku, yun na nga ba sinasabi natin? Siya na, wag naman ho sana kayo magalit Ito lang ho naman kasi ang katotohanan at nakikita ng marami sa ating mga kababayan ngayon. Isa ho kayo sa bumuo sa Unity. At ngayon, yung kapatid mo, tratado itong si BP Sara, wala ho kayong ginagawa. Alam nyo? Di ba sinabi natin? Okay lang na wag ho kayong magpunta dyan. Walang problema. Hindi naman ho namin hindi nyo obligasyon yan. Okay lang yan. Huwag kayong magpunta dyan. Huwag kayong magpakita kay Atty. Zulaika Lopez. Okay lang. Walang problema. Pero yung inyong pagbatikos, yung inyong pagsasalita sa
publiko, sa social media, sa mainstream media, na kung saan kinukundina mo ang mga kabalbalang ginagawa ng pinsan mo at kapatid mo, eh sapat na ho yun. Daig ho pa noon ng pagbisita nyo at pagdala nyo ng bulaklak dito kay Atty. Zulaika Lopez. Daig pa ho. Wala akong tutumbas doon sa gagawin nyo na yon. Ngayon, pupunta kayo dyan, payakap-yakap kayo, payakap-yakap kayo dito kay Atty. Zulaika, o nakikipag-harut-harutan pa kayo. Alakala nyo, nabibilib yung sambahin ng Pilipino. Ay, ang galing naman ni Aimee, binisida si Atty. Lopez. Loko-loko, tigilan mo yan. Hindi maganda yan. Akala mo mananalo ka pagka ganyan. Huwag naman sana magalit yung mga kababayan natin na naniniwala pa rin dito sa Ali na to. Kung naniniwala pa kayo sa Ali na to at nandito kayo sa PH Update, nasa maling channel ho kayo. Ito mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa ito talagang si Sen Aimee. Oo, ito na. Kaya sa pinakamaganda, sa pinakamalupit, sa pinakamamahal ng lahat ng vlogger sa buong Pilipinas. Kung itong pinapakilala si Tambalusos, pinakamagaling, di ba? Ito, papakilala, pinakamaganda. Ay, pag nakita ho natin yan, itong si Ma'am Cathy Binag, isa ho sa mga iniidolo nating political vlogger, no? Pagka nagsasalita yung Ali na yan, talaga na mga lahat ng teenga ay nakikinig dito kay kaya Ma'am Cathy Binag. Ito na ho, ang dami cheche-bureche talaga, game. Ayun o. Yung ihian, alam nyo na dis. Itong iniidol natin, si Sir Placido Pilosopo, palakpakan mo muna natin. Malupit bumalagbot yan. Hindi lang natututok yung spotlight sa kanya, pero ang galing, matindi ho, may potential, matindi ho, magaling. Hindi ho tayo puporma dyan. Hindi naman tayo, yan ang magaling talaga. Tayo, lang naman tayo dito eh. Makulit lang tayo, pero pagdating sa pag-aanalisa, naku, wala pa ho tayo sa dominang daliri ng mama na yan. Galing ho niyan, si Placido Pilosopo. Wala ho. Pag-aanalisa, pag-iisip, ang galing. Lang naman tayo dito, puro kalukuhan. Game. Atake. Okay. Galing. Huwag ka lang ibabalik dito. Teka lang, partner. Huwag ka lang ibabalik dito. Ano? Galing, Placido. Kulang ba? Kaya pala yung iba, walang paninindigan. Okay. Once again, mga kababayang maisog, Ganito lang. nandito na ang maisog na babae Yo. na gustong manawagan sa Senado at sa Kongreso Yes! na ipatawag siya Aha! para magbigay ng salaysay Tawagin mo! ng ating presidente. Sabay-sabay ay baka walang iba, Miss Cathy Binag! Palakpakan nyo, tuloy-tuloy palakpak! Palakpak naman. Tumitigil yan eh, tumitigil kapag hindi tuloy-tuloy palakpak. Yan, napakaganda ni Miss Cathy. Grabe naman to si BMR. BMR naman. Ito naman si BMR. Ganyan. Sinasabi natin, Brad! Oy, BMR ha. Kahit na, Sabi, oo. Para ako kung makaakay ka naman, di naman bulag yan. Hindi nagseselo si PH Update pero BMR naman. Huwag naman ganyan, sir. Alam ko kahit di pa tayo nagkita, kaibigan naman tayo pero huwag mo na... natutunaw na ice. Grabe naman yan talaga. Mamula-mula yung pisngin nitong palakpakan nga natin. Buti na lang, no? Ang ganda ho talaga niya. Tama yung caption natin, no? Yung bakulaw tong si... Beauty and the Beast. Ayan. No, BMR, uwi ka na. Hindi, idol natin yan. Yan si BMR, isa siya. Ito si Flash. Mano lang tayo kay Tatay Digong. Kumbaga, na-appreciate natin yung mga talagang magaganda. Yun. Di ba? May na-appreciate lang natin. Di ba? Malapit na kami mag-collab. Itong si Ma'am Pamela, itong si Ma'am Cathy at ako. Tatlo lang kami. Oh, Ayun. Magandang gabi po! magandang gabi po. Kamusta kayo? Ma'am, alam mo actually,
Kayo na pa kami ni partner Placido nagsasalita dito. Wala po kasing ganda ng ngiti nila ngayon na nakita ka. Wow! Paano yung masasabing mga bias to mga to? Yan, ang supporter si Bibi Sara Yan! hindi bayaran. Yan, tama. Sigurado yan. At talagang nagmamahal sa bayan. Di po ba? Maraming salamat po sa pagdating dito. Nandito po ako para suportahan si Bibi Sara at si Attorney Lopez dahil ako po ay isang babae din na naging biktima ng bullying, harassment ng administrasyon. And katulad din po ng nakararami dyan na ibang biktima is hindi ho kami bayaran. Nakuha tayo ni ano dun ito si Boss Biamar. Boss Biamar! Ikaw shout out kay Commander ni Biamar. Madam, meron ho kayong dapat pag-usapan ng inyong asawa. Meron ho siyang dapat ipaliwanag sa inyo. Ako, kaibigan lang talaga, pero mali yun, Brad. Mali yun. Hindi ano yun. Unacceptable. At nagsasalita ho kami dito, katulad ko, isa ho ako doon, na sinalang ko ang aking buhay at buhay ng aking pamilya. Naway, magpatuloy po tayong sumuporta kasi karapatan po natin na ipaglaban ang ating karapatang pangtao. At ako po, ang hinihiling ko lang din po sa inyong lahat, is huwag niyo ho lang ding lahatin ang kapulisan at kasundaluhan na masama silang lahat. Hindi po. Kasi marami rin po akong kaibigang taga doon at may mga kamag-anak din po akong taga doon. Kaya alam, may ano tayo, first hand na kaalaman. At ako po, katulad nyo, ako'y bilib na bilib po sa katsagaan nyo. Sa pagmamalasakit nyo na pumunta dito. Hindi po yan sa dami. Kundi po sa lakas ng loob, taus-pusong pakikibaka at pakikipaglaban. Kasi kapag taus-puso po ang ating intensyon, tayo po ay magwawagi, lalo na po kapag ang Diyos ang ating gabay. Yan. Ano na lang ho, bago matulog, pagdasal ho natin ang ating bansa. No? Sabay-sabay ho tayong magdasal dahil wala hong mas titindi pa sabay-sabay na pagdarasal at talagang alam naman ng Panginoon na nakikita niya ang ating mga puso at yung intensyon natin hindi naman para kung kanino lang. Kumbaga nakikita nating makakapag-deliver itong mga Duterte na to. Kaya nagdarasal tayo na 'di ba? Sila yung mamuno sa atin. Kasi sa kanila natin nakikita at naniniwala tayo na pagka silang namuno yung kung ano man ang kanilang tinuran sa kanilang mga pangangampanya talagang gagawin ho nila ang abot ng makakaya nila para tuparin niyan. Manalangin lang ho tayo, sabay-sabay ho tayong manalangin. Yun po. So, tayo po, patuloy po tayong lumaban sa ating karapatan dahil tayo po ang nagpapasweldo sa kanila. Ang House of Representatives is House of the People. Ang taxes po natin ang nagbabayad sa kanila. Wala po ditong kung sino yung mas mataas, kung sino yung nakaposisyon, hindi po ganun. Dito po, dapat po, ang loyalty nila is pro-people. Dapat po, ang kanilang katapatan is para sa bayan, hindi po para sa kanilang mga pansariling bulsa. So, ako po, maraming salamat po sa inyong lahat ulit at magpatuloy po tayong lumaban. Lumaban sa tama at wag po tayong mawalan ng lakas ng loob. Magpatuloy kasi alam ko po, mananalo tayo. Yeah! Magandang gabi and mahal ko po kayo and alam ko mahal natin ang isa't isa. God bless everybody. Ma'am, ang ganda ng ngiti nila nung sinabi mo mahal mo sila. I love you guys. Mahal na mahal natin itong si Ma'am Cathy Binag. Mahal bilang kapwa taga-suporta ng tama. Mahal bilang kapwa maisog. Yan ang pagmamahal natin. Bilang kaibigan, bilang taga-suporta ng mga Duterte at talagang lumalaban sa tama. Wala akong wala. Kumbaga lang yung cult lang yun. Wala sa atin yung kaibigan na idol ho natin. Ayun na nga mga dito sa bahagi ng video natin na to, ito ho ang pinaka-latest na pagsasalita nitong si Vice President Sara Duterte. Pakinggan ho natin to mga kababayan.
Ito ho, si Vice President Sara Duterte. Pakinggan ho natin ang mensahe niya diyan sa ginaganap na pagtitipon sa harap ng veterans, gang. Pakinggan ho natin to, mga kababayan. Opo. Yes. Ito ho. Sa aking mga kababayan na nandyan po sa Veteran Center sa Quezon City. Bago natin panuurin yung napakagandang mensahe na yan, itong si VP Sara, actually dapat nasa veterans ho tayo ngayon. Kaso meron ho tayong inasikaso, meron ho tayong lakad. Hindi ko kasi natin inaasahan na yung ating weekend magkakaganito. Matagal na hong naplano yun, kaya hindi ko na ho maatras. Ayun ho, kaya nakita nyo naman sa ating mga upload, halos kaka-upload lang ho natin few hours ago, kaya hindi na ho tayo makakahabol. Saka medyo gabi na, medyo mahihirapan ho tayo, medyo malayo ho kasi yung panggagalingan natin. Ayun na nga, VP, ito lang ho ang maikling mensahe namin dito sa PH Update sa inyo. Mahal na mahal ho namin kayo at hindi ho namin kayo iiwan hanggang sukdulan, ika nga. Kayo lang ho ang nakikita namin na makakapaghatid ng tunay na pagbabago dito sa bansang to. Wala na hong iba. Yung suporta namin pagdarasal sa opisina ng Vice President, dito kay Atty. Zulaika Lopez, sa inyo, magpakatatag ho kayo. Hindi ho namin kayo iiwan. Ang 32 million Pilipino, nasa likod nyo lang ho. No? Kita nyo naman ho yan kahit sa comment section. Mababasa nyo yung pagmamahal ng ating mga kasama dito sa PH Update sa inyo at dito kay Atty. Zulaika Lopez. Ito na ho, mga kababayan, pakinggan ho natin ang mensahe ng ating pinakamamakal na Vice President Sara Duterte. At nandito po online sa social media. Nagpapasalamat po ako sa inyong suporta sa akin at nagpapasalamat po ako sa pagprotekta nyo. Unang-una po kay Yusek Zulaika Lopez at sa lahat po ng mga personnel ng Office of the Vice President. Lalong-lalo na po bukas dahil meron na naman pong hearing doon sa House of Representatives na ang Committee on Good Governance. Nagpapasalamat din po ang pamilya ni Yusek Laika Lopez, lalong-lalo na ang kanyang ina na si Nina Tanglao, sa inyong tulong sa kanyang anak, sa inyong pagbabantay sa kanya. Alam po natin, malaki po yung trauma na pinagdadaanan niya ngayon. Minsan po nakakahawa dahil po sa harassment and threat to her life. Alam ko po, busy po kayo lahat. Lahat kayo kailangan maghanap buhay dahil mahirap ang buhay ngayon. Pero nandyan kayo para magpakita at magbigay ng suporta sa akin at sa opisina ng Vice President. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan na ayaw natin ng kaguluhan. Na tayo ay may karapatan sa peaceful assembly at tayo ay may karapatan na magsalita kung ano yung nararamdaman natin at gusto nating makita mula sa ating gobyerno. Ang gusto natin makita ay genuine public service. Kung maalala niyo po, hindi ako sumama o sumali kahit sa anumang panawagan ng pagtanggal sa Pangulong Marcos sa kanyang pwesto. Bumisita ako sa rally ng Kingdom of Jesus Christ sa Bonifacio noon dahil nakiramay o nagkipagsimpatiya ako sa kanilang nararamdaman at hirap na pinagdadaanan. Ang lagi kong panawagan
sa taong bayan ay hingin, idemanda sa gobyerno na ibigay nila ang serbisyo na karapat-dapat para sa mga Pilipino. Simulan na natin sa mga campaign promises. Dapat po, pag ang politiko ay nag-promise na magbibigay ng 20 pesos per kilo na bigas, dapat ay tinutupad yon dahil binoto ka ng mga tao base sa mga sinabi mo, base sa mga kampanya mo. Kaya dapat binibigay yan lahat. Kung ano man ang sinabi ng isang tao, ng isang politiko, ng isang kandidato sa entablado, dapat nakikita yan ng taong bayan. At higit pa, dapat ang nakikita natin. Hindi tayo dapat naghihirap, hindi tayo dapat pinapahirapan, kundi dapat nagpapakitang gilas ang ating gobyerno na sila ang pinakamagaling pagdating sa hustisya at karapatan ng mga mamamayan at kabutihan, kaunlaran at peace, kalinaw, kapayapaan sa bayan. Ulitin ko, dapat hinihingi natin sa ating pamahalaan ang karapat-dapat para sa isang maunlad at mapayapang lipunan. Mga kababayan, nararamdaman ko kung ano yung matagal nyo nang nararamdaman. Sinubukan ko na magtrabaho ng maayos sa Department of Education dahil yun naman ang aking pangako sa inyo. Ginamit ko ang pangalan ko, Sara Duterte, Inday Sara Duterte. Sabi ko sa inyo, trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Pero, anong nangyari? Binastos ang budget, ang Department of Education. Hindi ko na kailangan magbigay ng ebidensya. Nakikita nyo sa General Appropriations Act, simula sa NEP, papunta sa GAB, papunta sa BICAM, papunta sa batas. Nakikita natin yon. Dapat hinihingi natin na matino ang mga namumuno sa atin. Sinabi nila, ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Psychological test, kahit ano yan. Neuropsychiatric test, kahit anong pang test yan. Gagawin ko yan. Dagdagan ko pa ng drug test. Pero dapat magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Diba? Ano pang test ang gusto nyong idagdag ko? Sa mga mainstream media dyan, makasingit lang ako ng mabilis ha. Kasi reaction video naman to. Hindi na ho nagmumura si VP. So ano hong gagawin nyo dito sa mga sinasabi niya na to? Wala ho siyang tinitreat. Wala ho siyang minumura. Ano ho ang i-quote nyo ngayon dito kay VP Sara? Iisnabin nyo na naman itong pagsasalita niya na to. Kasi kinukuha lang ho nila yung magagamit nila sa kanilang naratibo.
Naghahamon ho ang ating pangalawang Pangulo na magpa-drug test yung mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Siya ay willing magpapulburon test at kumuha ng neuropsychological examination o test. Ha? Kayo ho, dyan sa mainstream media, hindi nyo ho ba i-quote, hindi nyo ho ba i-splice itong mga sinasabi dito ni Vice President Sara Duterte? Baka hindi na naman ho namin ito makita. Kasi inaasahan na natin pagka hindi nagmura si VP Sara, wala silang narinig na akma sa naratibong paninira dito sa ali na to. Hindi ho nila yan i-cover. Hindi ho nila yan gagawan ng report. Wala na kayong mapuna sa akin. Pinagtatakpan ninyo ang mga kakulangan ng pamahalaan. Ako ang ginagawa ninyong punching bag para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalokohan, ang korupsyon, at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Magpa-drug test tayong lahat Yun. sa harap ng taong bayan. Dalawa lang yan, mga kababayan. Ibigay namin ang mga pangako namin sa inyo noong nangangampanya kami. At papakita namin sa inyo na matino kami. Magpapadrug test kaming lahat. Simulan namin sa Office of the Vice President. Palakpakan. Duterte. Sumisigaw yung mga kasama natin. Duterte. Ayaw nila tayo tigilan. Dahil hindi tayo sumusunod sa kanila. Hindi tayo nabibili ng pera. Ano pa ba ang kailangan ng isang taong sanay na sa hirap na wala na siyang ibang alam kundi ang maging mahirap dahil hindi niya nakikita ang hustisya mula sa gobyerno? Mabibili mo pa ba yan? Hindi na. Dahil ang tao sanay sa hirap. At mali yun. Mali yun. Na ang taong bayan ay naghihirap. Mga kababayan, ulitin ko ang aking pagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyong pagprotekta, at lalong-lalo na sa inyong pagmamahal. Nararamdaman ko yon. Mahal ko kayong lahat. Mahal ko itong bayan natin. Wala na po tayong ibang... Pagka sinasabi niya ho yung salitang mahal, talagang ramdam ho natin . Kasi yung sinseridad ng Ali sa trabaho niya, sa pagkatao niya, nakikita ho namin ito. Hindi ho siya lumalabas sa ilong o lumalabas sa tenga. Yung mga kalaban niya, pumapasok yung pulburon sa ilong. Pero itong pagmamahal ni VP Sara, pagka binabanggit niya yon, talagang yung puso mo, parang, tawag dito, comforting. Yung mga salita, di ba? Very comforting. Parang merong yakap yung pagka sinasabi ni VP Sara na mahal ko kayo. Mahal ko ang bansa na to. Kasi hindi ho siya bangag. Bayan, hindi po tayo mga politiko at mga mayayaman na meron pong bahay kung saan-saan. Sa Australia, sa Singapore, sa Amerika, sa Spain, sa Europe, kung saan-saan ang mga bahay nila. Napakadali sa kanila na talikuran ang bayan. Pero tayo, saan tayo pupunta? Sa mga probinsya lang natin. Sa Samar, sa Leyte, sa Cebu, sa Bohol, sa Siquijor,
sa Negros Oriental, sa Negros Occidental, sa Panay Island, sa Mindanao, sa Luzon. Doon lang tayo makakapunta, makakauwi kung magulo ang bayan. Pero ang mga mayayaman at mga politiko, iiwanan lang tayo. Kaya mga kababayan, paniguraduhin nyo na hinihingi ninyo sa gobyerno kung ano yung karapat-dapat para sa ating lahat. Hindi lang karapat-dapat para sa mga politiko at mayayaman. Nagpapasalamat po ako at paalala po ulit sa inyong lahat, peaceful assembly sa ilalim ng freedom of speech ang ating hangad. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayun na nga mga kababayan, yun ho ang napaka-comforting na message nitong si VP Sara na merong halong sapak at merong halong suntok dito sa mga politikong tambaluslos. Ika nga. Ang hamon niya ay